12 taong gulang ako nang manalo ang kuya kong si Marco sa National Science Fair dahil sa kanyang proyekto tungkol sa renewable energy. Mismong ang gobernador ang nag-abot sa kanya ng medalya. Ininterview ng mga lokal na istasyon ng TV ang aming pamilya. Ibinigay ni Papa ang tropeo ni Kuya sa kanyang opisina. Nakasabit sa itaas mismo ng sarili niyang diploma mula sa UP Diliman. 12 taong gulang din ako nang sumali ako sa parehong science fair gamit ang proyekto ko tungkol sa quantum entanglement patterns. Hindi ako nanalo, sabi ng mga hurado. Magulo raw ang presentasyon ko at hindi malinaw ang metodolohiya. Tinapik lang ni Mama ang balikat ko pagkatapos at sinabing, "Hindi para sa lahat ang siyensya. Anak, ginawa mo naman ang makakaya mo." Nagpatuloy si Marco sa pag-aaral ng physics sa Ateneo at kinalaunan ay sa abroad. Ako naman, pumasok sa isang state university sa probinsya dahil sabi ni Papa, sayang lang ang pera kung gagastos sila ng malaki para sa isang taong wala namang gaanong aptitude. Nag-aral ako bilang working student, nagtatrabaho ng 30 oras, linggo-linggo sa isang bookstore para matustusan ang iba kong pangangailangan. Buti na lang praktikal ka. Laging sinasabi ni Mama sa mga kamag-anak kapag tinatanong ang tungkol sa pag-aaral ko. Hindi naman pwedeng maging henyo ang lahat gaya ni Marco. Ang hindi nila alam. Kumukuha na ako ng graduate level physics courses noong sophomore pa lang ako. Paulit-ulit akong kinakausap ng mga propesor ko. Nagtataka kung bakit hindi ako nag-apply sa mas magagandang programa, kung bakit nagtatago ako sa probinsya. Gayong nilulutas ko ang mga problemang nagpapakamot ng ulo sa kanilang mga PhD candidates. Family stuff. Ang lagi kong sagot, ayaw kong ipaliwanag, na matagal nang nagdesisyon ang mga magulang ko na hindi ako karapat-dapat paglaanan ng puhunan. Si Professor Reyes, na nagturo sa akin ng quantum mechanics, ang bumago ng lahat. Hinarang niya ako pagkatapos ng klase noong 3rd year ako. Elena, 32 taon na akong nagtuturo. 5 pa lang yata ang nakita kong estudyante na may ganyang antas ng intuitive understanding sa quantum systems. Nakikita mo ang mga bagay na hindi pa naaabot ng iba. Sa larangang ito, bakit hindi mo ito seryosohin? Sineseryoso ko naman po. Sagot ko, hindi dito. Kailangan mong nasa Stanford, MIT o Caltech. Sa lugar na may resources na tatapat sa utak mo. Tumawa ako ng mapakla. Hinding-hindi susuportahan ng mga magulang ko yan. Desidido na silang ako ang praktikal na anak. Kung gayon, gawin mo nang wala ang suporta nila. Gagawa ako ng recommendation letter. Mag-apply ka sa PhD program ng Stanford. Ang quantum computing lab nila, ang pinakamahusay sa mundo. At doon ka nababagay. Nag-apply ako ng gabing iyon. Mag-isa sa inuupahan kong apartment. Alam kong pagtatawanan lang ako ng pamilya ko kapag nalaman nila. Sa application, tinanong ang tungkol sa research interests ko. Isinulat ko ang isang bagay na ilang taon ko nang iniisip. Isang theoretical framework para patatagin ang quantum states sa room temperature bagay na magpapabago sa quantum computing. Sabi ng lahat ng eksperto, imposible ito. Sabi ng batas ng pisika, hindi pwede. Pero sa tingin ko, tinanggap ako ng Stanford na may full fellowship. Inalok nila ako ng posisyon sa quantum computing lab sa ilalim ni Dr. Raymond Chin, isa sa mga pinakarespetadong physicist sa larangan. Ang stipend o allowance pa lang ay mas malaki na sa pinagsamang kinikita ng mga magulang ko. Tumawag ako sa bahay para ibalita ito. Si Papa ang sumagot, Stanford? Para saan? PhD program sa quantum physics. Katahimikan. Tapos Elena, kalokohan yan. Hindi ka pang Stanford. Baka nagkamali lang sila ng tanggap o kailangan lang nilang punan ang kwota. Tanggihan mo na yan. Bago mo pa ipahiya ang sarili mo, pupunta ako. Gamit ang anong pera. Siguradong hindi kami magbabayad para mag-aksaya ka ng oras sa pagpapanggap na naiintindihan mo ang physics, gayong si Marco naman talaga ang may talento sa pamilyang ito. Binabayaran nila ako pa.
Full fellowship plus research stipend. Mas mahabang katahimikan. Tapos, narinig ko ang boses ni Mama sa background. Hayaan mo siyang sumubok. Babagsak din yan sa isang semestre at uuwi rin dito. Mas mabuting malaman na niya ang limitasyon niya ngayon pa lang. Binaba ko ang telepono at hindi na muling humingi ng kahit ano sa kanila. Brutal ang unang taon ko sa Stanford. Hindi dahil mahirap ang trabaho, kundi dahil napapaligiran ako ng mga taong ang pamilya ay naniniwala sa kanila, mayayaman, at galing sa mga prestihiyosong unibersidad. Ako ang probinsyanang galing sa state school. Ang tingin ng iba ay nandoon lang para sa diversity. Hindi dahil karapat-dapat ako. Hinayaan ko silang mag-isip ng gusto nila. Masyado akong abala sa trabaho. Ang lab ni Dr. Chin ay nakatutok sa quantum coherence, ang pagpapanatiling stable ng quantum state para makapag-compute. May mga quantum computers na, pero gumagana lang ang mga ito sa temperaturang halos absolute zero na nangangailangan ng dambuhalang cooling systems. Ang room temperature quantum computing ay itinuturing na science fiction. Para sa akin, isa lang itong engineering problem na naghihintay ng tamang teorya. Naghahabol ka lang sa wala, sabi sa akin ni Jason. Isa sa mga kapwa ko PhD students noong ikalawang taon ko. Lahat ng physicists sa nakalipas na 50 taon ay sinubukang lutasin ang room temperature quantum computing. Imposible ito. Sa thermodynamics, imposible lang kasi mali ang approach natin, sagot ko. Oo nga naman. Ikaw na galing sa kung saang kolehiyo sa Pilipinas ang makaka-figure out ng hindi nakuha ni na Einstein, Feynman at ng lahat ng quantum physicist. Napaka-realistic. Sarkastikong sabi niya, tumigil ako sa pakikipag-usap kay Jason tungkol sa research ko. Inaakala ng lahat na kailangan nating labanan ang thermal noise. Paliwanag ko sa isa sa mga meeting namin. Paano? Kung sa halip na labanan, gamitin natin ito. Gamitin ang mismong thermal energy para patatagin ang quantum states sa pamamagitan ng isang feedback mechanism. Hinaplos niya ang kanyang balbas, nag-iisip. Unorthodox yan. Pwedeng revolusyonaryo o pwedeng kalokohan. Hindi ko pa masabi kung alin. Subukan mo, Elena. Kung mali ka, masasayang ang ilang taon ng PhD mo sa wala. Pwedeng matapos ang career mo bago pa man magsimula. At kung tama ako, ngumiti siya. Di babaguhin mo ang mundo. Ginugol ko ang sumunod na 3 taon sa pagbuo ng theoretical framework, pagpapatakbo ng simulations, at pagtetest ng maliliit na prototypes. Nabigo ako ng 847 beses. Bawat kabiguan ay may itinuturo. Bawat palpak ay nagpapakita ng bagong piraso ng puzzle. Hindi kailanman nagtanong ang pamilya ko tungkol sa research ko. Kapag tumatawag ako sa bahay na madalang mangyari, laging napupunta ang usapan kay Marco. Graduate na siya sa Princeton at nagpo-postdoc sa CERN. Nagtatrabaho sa Large Hadron Collider. Nagpapadala si Mama ng mass emails sa buong angkan tungkol sa latest papers ni Marco, mga speaking engagements niya, at ang pagtaas ng estado niya sa physics community. Ang pangalan ko ay nababanggit lang ng pahapyaw. Kung sakali man, si Elena, nasa Stanford pa rin, nag-aaral. Ang pag-aaral ko ay ang pagtatrabaho ng 16 na oras bawat araw sa lab. Dahan-dahang binubuo ang sistemang sabi ng lahat ay imposible. Sa ika-4 na taon ng PhD ko, nagkaroon ako ng breakthrough. Nakahanap ako ng paraan para gamitin ang controlled thermal fluctuations upang mapanatili ang quantum entanglement sa room temperature. Tinitigan ni Dr. Chin ang resulta ko ng 1 oras. Paulit-ulit na sinecheck ang math. Elena, kung gagana ito sa praktika, kung makakabuo ka ng working prototype, pang Nobel Prize ito. Ay re-rewrite nito ang physics. Buuin natin. Inabot ng 8 buwan ang pagbuo sa prototype. Nagtrabaho kami ng patago. Nalaman pa rin ni Jason at siniguradong alam ng buong departamento na nag-aaksaya ako ng pondo para sa science fiction. Noong araw na tinest namin ang prototype, nag-imbita si Dr. Chin ng 3 kasamahan mga eksperto sa quantum computing, thermodynamics,
at experimental physics. Dumating sila na handang makakita ng isang mahal na kabiguan. Pinaandar ko ang sistema. Room temperature. Walang cooling systems. Ang quantum chip lang. Ang thermal regulation framework ko. At ang feedback mechanism na dinisenyo ko. Nag-stabilize ang quantum state. Nanatili ang coherence. 5 segundo. 10 segundo. 30 segundo. Ang pinakamahabang record noon sa room temperature ay 0.003 seconds lang. Pinaandar namin ito ng 5 minutong tuloy-tuloy bago ko pinatay. Nabitawan ng isang visiting professor ang kape niya. Imposible yan. Physics pa rin yan. Sabi ko, ibang klaseng physics lang kaysa sa nakasanayan natin. Nagkagulo sa kwarto. Sabay-sabay silang nagsalita, hinihingi ang code, ang hardware specs, ang teorya. Tahimik na umiiyak si Dr. Chin sa sulok. Kailangan natin itong i-publish agad, sabi ng isang propesor. Ito ang pinakamalaking breakthrough sa kasaysayan ng quantum computing. Gugustuhin ito ng bawat tech company sa mundo. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Unbreakable encryption, quantum network sa room temperature, quantum computers na kasya sa smartphone. Ginawa mong praktikal ang quantum computing. Binago mo ang lahat. Isinumite namin ang paper sa Nature ng gabing iyon. Tumagal ng 3 buwan ang peer review. 3 buwan na hindi ako pwedeng magsabi kahit kanino. Tumawag ako sa bahay minsan. Si Marco ang sumagot. Elena, ilang buwan kang hindi nagpaparamdam. Naglalaro ka pa rin ba ng pagiging estudyante dyan sa Stanford? Nandito pa rin ako. Siguro masarap ang buhay na may magaan na workload. Ako, 80 hours a week ang trabaho dito sa CERN. Demanding ang totoong physics. Pupunta sina mama at papa sa Geneva next month para sa presentation ko sa European Physics Society. Pumunta ka kung kaya mong bumili ng ticket. Para makita mo kung ano ang itsura ng totoong high-level research. Binaba ko ang telepono bago pa ako makapagsalita ng pagsisisihan ko. Na-publish ang Nature paper ng Huwebes ng umaga. Pagdating ng hapon, may 4,000 messages na sa email ko. Ang press office ng Stanford ay hindi magkanda-ugaga sa tawag mula sa lahat ng major news outlet sa mundo. Nagkagulo ang physics community. Biyernes ng umaga, nagsimula ang mga tawag. Google, Microsoft. Gusto nila ng licensing agreements, exclusive partnerships. Nakakahilo ang mga numerong binabanggit nila. Handa kaming mag-alok ng 3.2 billion para sa exclusive rights, sabi ng executive ng Microsoft, na may karagdagang royalties na pwedeng lumampas sa 10 billion sa susunod na dekada. Katabi ko si Dr. Chin, pareho kaming tulala. Elena, alam mo bang magiging isa ka sa pinakamayamang physicist na nabubuhay? Gusto ko lang naman solusyonan yung problema. Pagdating ng Lunes, umabot na sa 5.8 billion ang bidding war. Isang consortium ng tech companies, Apple, Google, IBM, at Samsung ang nagsanib puwersa para makuha ang rights. Malaki ang makukuha ng Stanford. Ang lab ni Dr. Chin ay fully funded na for the next 20 years. 28 anyos ako. Naging bilyonaryo ako dahil nilutas ko ang isang imposibleng problema sa universidad. Nagpatawag ng press conference ang Stanford noong Martes. Puno ang auditorium. Ipinakilala ako ni Dean Morrison. Nagawa ni Dr. Elena Rodriguez ang inakala ng buong larangan ng quantum physics na imposible. Siya ang rurok ng tagumpay sa siyensya. Umakyat ako sa podium at ipinaliwanag ang research ko sa paraang maiintindihan ng hindi physicist. Nang banggitin kong nabuo ko ang core theory, noong college pa ako sa isang state university sa probinsya, nagbulungan ang mga tao. May sumuporta ba sa research mong ito noon? Tanong ng isang journalist. Ang undergraduate professor ko, si Dr. Reyes, naniwala sa akin at binigyan ako ni Dr. Chin ng lab space at kalayaan. Yun lang ang kailangan ko. Ang pamilya mo? Siguradong proud na proud sila. Ngumiti ako ng pormal, hindi ko pa nasasabi sa kanila. Hindi naman nila sinusubaybayan ang trabaho ko.
Naging headline ang quote na iyon. Pamilya ng billionaire physicist. Walang alam sa kanyang world-changing discovery. Nagsimulang magring ang telepono ko ng gabing iyon. Numero ng mga magulang ko. Hinayaan ko lang mag-voicemail. 15 tawag pa. Pinatay ko ang cellphone ko. Sumunod ang mga email. Elena, nakita namin ang balita. Tumawag ka agad. Proud na proud kami sa'yo. Bakit hindi mo sinabi? Gustong pag-usapan ng papa mo ang mga options mo. In-ignore ko silang lahat. Miyerkules ng umaga? Nasa Good Morning America ako via satellite. Tinanong ng host ang tungkol sa pamilya ko. Sinabi ko ang totoo. Hindi nila inakalang kaya ko ang totoong siyensya. Physicist ang kuya ko sa CERN. Sikat siya. At siya lagi ang henyo sa pamilya. Ako yung practical lang. Yung hindi masyadong matalino para sa seryosong akademya. Sinabihan nila akong huwag mag-apply sa Stanford dahil mapapahiya lang daw ako. Kaya, hindi ko sinabi sa kanila nung nagtagumpay ako, hindi ko kailangan ng validation nila. Nag-viral ang interview. Sumabog ang social media sa mga kwento ng ibang scientists na dinuda ng pamilya nila. Huwebes ng hapon, dumating ang mga magulang ko sa Stanford. Tumawag ang security sa lab ko. Nagpupumilit silang makita ka. Urgent family business daw. Bumuntong hininga ako. Papuntahin niyo sa coffee shop sa tapat ng physics building. Darating ako in 1 hour. Pinaghintay ko sila ng 90 minutes. Pagdating ko, nasa sulok silang mesa. Mukhang hindi komportable kasama ang mga estudyante at propesor. Elena. Tumayo si Papa. Ilang araw ka naming tinatawagan. Busy ako. Press tour, patent filings, negosasyon, alam nyo na. Ang mga karaniwang ginagawa ng taong hindi matalino para sa totoong siyensya. Napangiwi si Mama. Hindi namin sinabi yan. Sinabi nyo yan ng eksakto. Ilang beses. Sabi nyo mapapahiya lang ako sa Stanford. Sabi nyo, nagpapanggap lang akong naiintindihan ko ang physics. Sinabi nyo sa mga kamag-anak na naglalaro lang ako ng pagiging estudyante habang si Marco ang gumagawa ng totoong research. Itutuloy ko pa ba? Hindi namin naintindihan ang ginagawa mo, katwiran ni Papa. Hindi mo naman kasi pinaliwanag ng maayos. Sinubukan ko. Ilang taon, pero hindi kayo interesado. Desidido na kayo noon na si Marco ang physicist sa pamilya at ako yung anak na nagtatrabaho sa bookstore. Kahit nung nakapasok ako sa Stanford, inisip niyong pagkakamali lang yun. Sinusubukan ka lang naming protektahan, sabi ni Mama. Ayaw naming iset up ka sa failure sa larangan kung saan matagumpay na si Marco. Akala namin lagi mo lang ikukumpara ang sarili mo sa kanya at laging kulang. Kaya sa halip, sinigurado niyo na mula edad 12, alam kong hindi ako sapat. Protection ba yon? Tumigas ang panga ni Papa. Magulang mo kami. Karapat-dapat kami sa respeto. Tao kayo na kapareho ko ng DNA. Hindi nyo nakuha ang respeto sa pamamagitan ng pagpapalaki nyo sa akin. Ang nakuha nyo ay kung ano mismo ang ibinigay nyo. Pagwawalang bahala at duda. Hindi yan patas, sabi ni Mama. Sinuportahan ka namin. Binayaran namin ang college mo. Nagbayad kayo ng partial tuition matapos nyong ipamukha na sayang lang sa pera. Nagtrabaho ako ng 30 hours a week para sa iba pang bayarin. Samantalang si Marco, sagot lahat. May kotse pa at allowance. Dahil ang edukasyon niya ay investment. Ang sa akin, charity. Proud kami sa iyo ngayon. Sabi ni Papa. Hindi ba pwedeng maging sapat na yon? Proud saan? Sa 5.8 billion? Sa Nature paper? Sa press coverage? Hindi kayo proud sa akin. Bilib kayo sa mga naabot ko dahil sobrang laki na, kaya hindi nyo na pwedeng baliwalain. Pero hindi kayo naging proud sa taong gumawa ng trabaho. Sa estudyanteng gising hanggang 3:00 ng madaling araw. Sa researcher na nabigo ng 847 beses at sumubok ulit. Wala kayong bilib sa taong yon. Anong gusto mo sa amin? Tanong ni Mama. Wala. Wala na. Gusto ko sana ng paniniwala nyo noong 17 ako.
Gusto ko ng suporta nyo noong nagsisimula ako ng PhD. Gusto kong tanungin nyo man lang ang research ko, pero wala na akong gusto sa inyo ngayon. Elena, parang awa mo na, sabi ni Papa. Pamilya tayo. Ang pamilya ay higit pa sa dugo. Ang pamilya ay ang mga taong nandyan para sa'yo. Si Professor Reyes, nandyan. Si Dr. Chin, nandyan. Ang mga kasama ko sa lab, nandyan. Kayo, sumulpot lang kayo nung may mga kamera na at bilyon-bilyong kontrata. Tumayo ako para umalis. Gustong makipag-usap ni Marco sa'yo, sabi ni Mama. Tumatawag siya. Sigurado ako. Ngayong hindi na ako ang nakakahiyang kapatid, malamang gusto na niyang makipag-collaborate. Ilagay ang pangalan niya sa research ko. Sabihin niyo, hindi ako interesado. Kapatid mo siya. Estranghero siya na nagkataong kadugo ko. Gaya niyo, mga estranghero na nagkataong nagpalaki sa akin. Tinuruan niyo ako na ang pagmamahal ay may kondisyon, na ang pride ay kailangang kitain sa pamamagitan ng achievements. Congratulations. Nakakuha ako ng achievements na sobrang laki, hindi niyo na pwedeng ignorum. Pero hindi ko na kailangan ang pagmamahal o pride niyo. Lumaki na ako habang busy kayo sa pagpapalakpak kay Marco at paglimot na nag-exist ako. Lumabas ako ng coffee shop at bumalik sa lab. Nagring ulit ang phone ko. Blinok ko ang mga numero nila. Ang Nobel Prize announcement ay dumating noong Oktubre. Nobel Prize in Physics para sa groundbreaking contributions to quantum mechanics and the development of room temperature quantum computing systems. Ako ang pinakabatang babae na nanalo nito. Ang seremonya sa Stockholm ay parang panaginip. Royalty, world leaders, ang pinakamatalinong tao sa siyensya. Ang mga magulang ko ay nagpadala ng bulaklak sa hotel ko. Ang card ay may nakasulat. We always knew you were special. Iniwan ko ang mga bulaklak sa kwarto pag-checkout ko. Pagkatapos ng Stockholm, naimbitahan akong magsalita sa mga universidad sa buong mundo. Cambridge, Oxford, Tokyo. Tinanong ako ng mga estudyante kung ano ang payo ko. Huwag kayong maghintay ng permiso para gumawa ng dakilang bagay, sabi ko sa kanila. Huwag hintaying sabihin ng iba na matalino kayo o karapat-dapat. Kung may tanong na hindi kayo pinapatulog, habulin nyo. Kahit lahat ay nagdududa, lalo na kung lahat ay nagdududa. Isang babae ang lumapit sa akin pagkatapos ng lecture. Naluluha. Sabi ng pamilya ko, hindi raw para sa babae ang physics. Pero, mahal ko ito. Niyakap ko siya. Gawin mo ang physics hindi para patunayan na mali sila. Gawin mo dahil mahal mo. Sapat na dahilan na yon. Naging simbolo ako hindi lang ng tagumpay sa siyensya, kundi ng pagtatagumpay ng walang validation. Sinubukan ng mga magulang ko na makipagbalikan sa loob ng mga sumunod na taon. Email, sulat, gusto nilang maging parte ng buhay ko ngayong impressive na ito. Sinagot ko sila ng magalang pero malayo. Salamat. Busy ako sa research. Ingat kayo. 5 taon matapos ang Nobel Prize. Naimbitahan akong magsalita sa graduation sa Stanford. Pagkatapos ng seremonya, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Dr. Rodriguez, ako ang asawa ni Professor Reyes. Pumanaw na siya noong nakaraang taon, pero gusto niyang ibigay ko ito sa'yo. Inabot niya ang isang lumang sulat. Sulat kamay ni Ma'am Reyes. Mahal na Elena, kung binabasa mo ito, wala na ako. At sana, naabot mo na ang lahat ng alam kong kaya mo. Gusto kong malaman mo na ang pagtuturo sa'yo ang pinakamalaking pribilehiyo ng karir ko. Mayroon kang pambihirang regalo, hindi lang talino, kundi ang tapang na sundan ang mga ideya mo kahit sinasabi ng iba na imposible. Ang tapang na yan ay mas pambihira kaysa sa henyo. Kung hindi man dumating ang pamilya mo, kung hindi nila nakita ang nakita ko, kawalan nila yon, hindi sa'yo. Sapat ka, Elena. Huwag mong hayaang kumbinsihin ka ng kahit sino ng kabaligtaran. Nakatayo ako sa gitna ng Stanford Quad, umiiyak sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon. Para sa gurong nakakita sa akin noong bulag ang pamilya ko. Nang gabing iyon,
Tumunog ang phone ko. Email mula kay Mama. Elena, 5 taon na. Miss ka na namin. Alam naming nagkamali kami. Pero magulang mo pa rin kami. Hindi ba pwedeng kalimutan na natin ang nakaraan? Matagal kong tinitigan ang email. Pagkatapos, nag-type ako ng reply. Ma, sana, nasa mabuting kalagayan kayo ni Papa. Kinalimutan ko na ang nakaraan. Kinalimutan ko na noong na-realize kong hindi ko kailangan ang approval nyo para magkaroon ng makabuluhang buhay. Hindi kayo kontrabida sa kwento ko. Tao lang kayo na gumawa ng mga desisyong nakasakit sa akin. At ako naman ay taong piniling huwag hayaang diktahan noon ang kinabukasan ko. Matagumpay ako. Masaya ako. Napapaligiran ako ng mga taong naniniwala sa akin. Sapat na yon. Sana mahanap nyo ang kapayapaan sa mga pinili nyo. Nahanap ko na ang sa akin. Pinindot ko ang send at gumaan ang pakiramdam ko. Ako si Dr. Elena Rodriguez. May PhD mula sa Stanford. Nobel Prize winner. Binago ko ang quantum computing. Ang tunay na pamilya ay hindi lang sa dugo. Ito ang mga taong sumusulpot kapag wala ka pang napatutunayan. Ang mga estudyante ko. Iyon ang pamilya ko. At ang pride nila, ang tanging mahalaga. Naniniwala ka ba sa iyong pangarap kahit walang naniniwala sa'yo? Huwag hayaang diktahan ng iba ang iyong halaga. Ibahagi ang kwentong ito sa mga taong kailangang marinig na sila ay sapat, sila ay magaling, at kaya nilang baguhin ang mundo.